Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay July 22, 2026, Miyerkules, at ngayon po ay kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa awit ni Solomon, chapter 3, verses 1 to 4. Gabi-gabi sa higaan ng mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad. Ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugan, ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa akin ngang paglalakad, nakita ko'y mga bantay, nagmamanman, naglilibot sa paligid, sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at maligayang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Maganda po yung pahayag sa awit ni Solomon, no? Kung saan ipinapahayag dito ang paghahanap ng isang tao sa kanyang minamahal. At dito nga yung pinapahiwatig, no, na piray nyo sa lumang tipan pa ito, pero naipahayag na noong unang panahon pa ang tungkol sa isang babae na naghahanap sa kanyang minamahal. Sa mga kwento, no, sa atin pong patungkol, no, kay Santa Maria Magdalena, na dati ito ay isang paggunita lamang, pero ito ay itinaas bilang isang kapistahan dahil nga sa naging contribution o bahagi ni Santa Maria Magdalena sa ating pananampalataya, kung kaya siya ay itinuring na apostol ng mga apostol. So, hindi siya yung isa sa 12, kundi siya ay apostol ng mga apostol, lingkod ng mga lingkod. At siya po ay mababasa natin sa kasulatan, no, na isa sa mga kababaihang malapit kay Jesus at naglilingkod, no, sa mga pangangailangan ng mga apostol. Mayroon din nagsasabi na sa kanya yung pinalayas ni Kristo ang 7 demonyo na sumapi. At sa iba ring kwento, siya yung babae din na inakusuhan at nais na patayin sa kasalanan ng pangangalunya. So, kaya ito, no, si Maria Magdalena, matapos din ilang pang mga kwento, siya rin ay naroroon sa paanan ni Jesus nung siya ay pinako sa krus, at lalo tigit, siya ay naroroon sa libingan at siya ang unang nakakita ng pagkabuhay ni Kristo, kung kaya siya din ang inutusan ni Kristo sa isang misyon na ipahayag, at kanyang sinabi na nakita niya ang Panginoon. Ang Panginoon na umibig sa kanya, ang Panginoon na kanya rin minamahal. Kaya ganoon na lang yung labis na kalungkutan ni Maria Magdalena nang mamatay si Kristo, pero ganoon din naman, no? Walang abot na kaligayahan ang kanyang naramdaman ng muling mabuhay si Kristo. Kaya sana po, no, sa pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ni Santa Maria Magdalena na itinuring na isang makasalanan, pero tinanggap pa rin ni Kristo at nagbago ang kanyang buhay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya handaan niyo po, nililigawan din tayo ng Diyos, minamahal tayo ng Diyos, nawa ay tugunan natin ang pag-ibig ng Diyos na ito. Muli po, sa mapagpalang araw sa inyo po. God entrusted His only Son. In you, Mary placed her trust. With you, Christ became man. Blessed Joseph, to us too, show yourself